Ayan, pinapakilala namin ang ating bisita ngayong araw, walang iba kundi tatawagin namin ngayon si attorney dito sa entablado. Papakilala natin, walang iba kundi si Attorney Glenn Chong! Okay, attorney. Of course, ang event na ito ay walang saysay kung hindi magsasalita ang ating panauhing pangbanal. Tinatawagan natin ang pansin ni Attorney Glenn Chong dito sa entablado. Attorney Glenn Chong! Mike. Sandali lang ha. Po sa ating lahat, sa inyong lahat, mga kabayan, mga anak-anak ng mga OFWs dito sa Hong Kong at sa buong mundo. Magandang araw po sa inyo, magandang hapon po. Maraming salamat po sa inyong mainit na pagtanggap sa atin dito. Mula pa noon, nung una kong pagpunta dito sa Hong Kong, napakainit po ng pagtanggap ninyo sa akin. Damang-damago po ang inyong pagmamahal. Gagawin ko ang lahat para masuklian ko po ang inyong pagmamahal kapag ako inyong pinagkakatiwalaan. Tandaan po ninyo, ang inyong tiwala ay pinapangalagaan ko po yan. Yes! At ang inyong tulong at suporta ay utang na loob ko po sa inyo. Yes! Makakasukli din ako sa inyo, makakabawi din ako sa inyo kapag napabago na natin ang takbo ng buhay ng bawat Pilipino sa ating bansa. Ito po ang pinaglalaban ni Glenn Chong. Hindi ko lang po laban ito, laban ninyo, laban ng bawat Pilipino sa mundo. Kaya po, alam nyo, itong kampanyang ito, hindi po ito mangyayari, hindi po ito maitataguyod, hindi ito magpapatuloy kung wala po kayo, ang mga minamahal ko pong OFWs. Kayo po ang nagtutustos ng gastos namin, kayo po ang nagbabayad ng aming mga gastusin, at iniingatan po namin hindi po masayang ang inyong tulong. Aabot po ang ating mensahe doon sa pinakasulok-sulukan ng ating bansa. Pero hindi ko po kayang mag-isa lamang. Kailangan nating maiparating ang ating mensahe sa mas marami pang tao na buboto sa araw ng halalan. Kailangan ko po ang inyong tulong, hindi lamang ngayon, hanggang sa matapos ang halalan. Pagkatapos ng halalan, kung ako'y inyong ihalal, magsama-sama tayo, nasa gilid ko po kayo, nasa likod ko po kayo, para iparating natin ang totoong pagbabago sa ating bansa. Ito ang simula lamang ngayon, simula lamang ng ating pagsama-sama upang mabago natin ang ating bansa. Ang pagbago po sa ating bansa ay wala sa kamay ng iisang tao lang. Wala sa ating... Sinabutahin na tayo, Miss Mark. Wala po sa aking kamay lamang. Wala po sa kamay ni President Rodrigo Duterte lamang.
ang totoong pagbabago ay nasa ating lahat na kamay. Kaya tayo magsimula po, hindi ngayon, hindi bukas, ay hindi pala bukas, hindi sa susunod na buwan, kundi ngayon. Ngayong araw na to magsisimula ang ating pagsama-sama upang mabago ang takbo ng buhay ng ating bansa at ating mga kababayan. Alam niyo po, hindi po madali mangampanya dito sa Hong Kong o sa ibang bansa. Nagsimula po akong wala talagang kaalam-alam sa politika. Hindi ako marunong mangampanya. Basta kung ano ang nasa puso ko, yun lang ang susundin ko. Pero at least nakita ko po sa inyo ang pagmamahal, ang init ng inyong pagmamahal, ang init ng inyong pagtanggap, at hindi po yan nawawala sa isipan ko at sa damdamin ko po. Kaya po, minamahal ko po kayo. Ewan ko lang kung maniwala kayo sa akin o hindi. Mahal ko po talaga kayong lahat. Mahal ko po talaga kayong lahat. At pag sinabi ko na babaguhin natin ang takbo ng buhay ng bawat Pilipino, magagawa natin yan sa tulong po ninyong lahat. Alam niyo, pinipilit po nilang i-control po tayo. Itong Facebook at iba pang ahensya doon sa atin, pinipilit po nilang i-control ang mensahe na hindi po umabot sa inyo. Dahil alam nila na kapag magkaisa tayong lahat, walang makakapigil sa atin, walang makakapagpigil sa tunay na pagbabago. Sana po magkaisa po tayong lahat. Wala akong pagkakilala sa kanya, wala akong idea sa kanya. Pero dahil gusto kong makilala yung kandidato na iboboto ko, nagsiyasat ako sa kanyang background at lalo akong humanga doon sa kanyang pinaglalaban, which is yun yung pinangangambahan nating mga botante tuwing eleksyon, di ba? Nangangamba tayo, baka madaya yung ating mga boto. Which is yun yung pinaglalaban ni Attorney Glenn Chong, kaya ko siya unang-unang sinuportahan na nakuha niya yung aking atensyon. Kasi sabi ko nga, kada eleksyon na lang, nangangamba tayo, baka hindi mabilang ng tama yung ating mga boto. Kaya yun, isa yun sa mga si Attorney Glenn Chong. Ayan. Maraming salamat and yan, sa tiwala at paniniwala.